Hello Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and mag-comment po kayo kung naka-resonate kayo. Thank you. So first message po ninyo is for general life. Okay? So we have the moon. Ayan. So maaari na merong mga panaginip, no, na pinapadala sa inyo ang universe. Maaaring merong mga uh, insights, merong mga information, merong guidance na pinapadala sa inyo ang divine universe through your dreams, no? Kaya importante na alalahanin ninyo, no? I-recall ninyo pagkagising ninyo kung anong napanaginipan ninyo, kung nanaginip kayo the night before. At kung ano man ang mga elemento na napanaginipan ninyo, make sure that you write it down on paper. Kasi, di ba, kapag pagbangon natin, naalala pa natin yon, no? But mag-toothbrush na tayo, maghilamos na tayo, wala na. Diba? Nawawala na sa isip natin. Kaya, as much as possible, no? Pagdilat ng inyong mga mata, sana lagi kayong may pen and paper, no? Sa bedside table ninyo para aabutin mo na lang pagising mo, sulat ka kagad, no? Para hindi mo makalimutan, okay? Kasi yun ay gabay para sa'yo, no? And if you don't know kung anong ibig sabihin ng inyong panaginip, makakatulong sa inyo, no? Yung i-google ninyo yan kasi marami na yung nag-explain sa Google ng ibig sabihin ng mga elemento ng ating panaginip. There are so many blogs and articles na nag-explain ng ating mga panaginip. Kaya it will be easy for you to find out kung anong ibig sabihin ng mga panaginip ninyo. Okay? And that is guidance sa inyo ng divine universe. At ano kayo ngayon, kung meron kayong desisyon, no, na kailangan gawin sa kahit anumang area of life, wag muna kayong magmadali, no, because with the moon energy, sinasabi dito na now is not the perfect time to make a decision, no, now is not the perfect time para i-finalize ninyo ang mga decision ninyo, lalo na kung major decision ito, kasi kumbaga, malabo pa, no? Hindi pa to, kung ano man ang basehan ng inyong desisyon, maybe that's not all it, no? Hindi pa yan ang lahat-lahat na pwede ninyong masabi ninyo na you can rely on that para na mabuo mo na ang iyong desisyon, okay? So, your next message ninyo is for money, career, and finances. We have Knight of Pentacles. Ayan. So, may mga dito sa inyo, may mga offer. No, may mga offer dito na pwedeng pagkakitaan. Baka meron ditong dadating na opportunity para sa bagong trabaho, no? Baka kung naghahanap kayo, meron dadating dyan na bagong opportunity for new trabaho, pwedeng merong career or business opportunity, no? Anything na pwedeng pagkapirahan, baka merong mga bagong money path na susulpot dito sa buhay ninyo sa ngayon, no? At hindi rin naman kayo nagmamadali, you are not in a rush, hindi kayo magpapaka-impulsive dito, no, sa pag-take advantage ng kung ano man ang opportunity na kakatok sa inyo sa ngayon. Kasi you've learned, no? You've learned a lot of lesson na sa buhay ninyo at maingat na kayo, wiser na kayo, mas matalino na kayo sa ngayon. At kung meron man mga opportunity na dadating, pag-aaralan mo to, no? Pag-aaralan mo yan, you are going to do research at maniniguro ka, no, na talagang yung mapipili mo ay yun ang perfect para sa iyo, no? At yun yung masasabi mo na perfect fit, 'di ba, para sa iyo. So, pagdating naman sa inyong relationships, we have Judgment. Ayan. So, siguro meron kayong kailangan pagdesisyonan dito regarding your past. Kasi baka merong issue or merong problema na pabalik-balik na lang, no? Nandito naman, tapos na to, nandito na naman. Yung parang ganon. It's just because na siguro hindi mo to pinapansin, no? Maaring ini-ignore mo siya or maaring hinahayaan mo na lang, lilipas din yan, no? Tapos, oo, lumilipas. Tapos, after quite some time, bumabalik. Ganun na naman. Kasi nga, until hindi mo na-address yung problema,
talaga ng tama, talagang babalik at babalik yan. Hanggang sa hindi mo nakukuha kung ano ang kung bakit, no, nangyayari yan sa buhay mo, hindi mo na pipick up kung ano yung lesson na dapat ninyong matutunan out of that problem, ay pabalik-balik yan. Parang merong karmic debt kayo dito, no? Kaya kailangan na ngayon harapin mo na siya, no? Ano man ito, no? This is related to relationship ninyo in the past, no? So if that message resonates with you, alam niyo yan kung ano yan, no? Napaulit-ulit na lang, same thing, even if different person na siguro ngayon ang kasama ninyo sa buhay, but still, no? Ganun pa rin ang pangyayari, paulit-ulit, pabalik-balik. So kuha tayo ng mga clarifiers dito na Taurus, tignan natin kung ano pa ang mga sitwasyon na kaakibat ng mga energies na to. And by the way, Taurus, maraming salamat, no, sa mga ano ninyo, sa mga tulong sa aking channel. Thank you for sending me super thanks. Thank you sa mga hindi nag-skip ng ads at sa mga nakapag-subscribe na maraming salamat. We have Wheel of Fortune para sa the moon energy. Ayan. So, dadating din, no, yung tamang panahon para makapag-decision kayo ng tama. You just have to wait, okay? You just have to wait kasi things are going to be, things are going to change for the better, no? So, hintayin muna ninyo, hintay-hintay lang, tsaga-tsaga lang, no, ng konti. Kasi magbabago ang inyong sitwasyon. Kaya wag mo muna ninyong i-push dito yung gusto mo nang maging decision. Kasi tulad ng sabi ko kanina, now is not the perfect time to make a decision. Kasi yun pala, the divine is going to intervene in your circumstances sa ngayon. There are going to be some changes. There are going to be some movement na mangyayari. Positive changes are coming your way. At hintayin mo lang muna na mag-unfold ang mga positibong pagbabago na yan before you make a decision, no? Na related dito sa kung anumang area of life, no, ang kailangan mong pagdesisyonan yan. So pagdating sa inyong money, career, and finances, with the Knight of Pentacles, we have Knight of Cups. Ayan, no? Meron ditong matutuwa kayo. Baka makuha ninyo yung offer na to, or baka merong magbibigay ng offer sa inyo rito, baka dahil sa isang kaibigan, no, baka through a friend or through kamag-anak din, pwedeng ganon, at mapapag-usapan yan dahil siguro a-attend ka ng mga okasyon, baka merong invitation sa inyo rito for party or mga pagtitipon, social gatherings, at siguro doon mo mamimit, no, yung tao na mag-o-offer sa'yo ng opportunity na ito, no? So that's really beautiful kasi may kasiyahan, may maaring merong okasyon na pupuntahan, and at the same time, there is something, no, na magiging excited about ka, no, dito sa pwedeng offer nga na ibigay sa'yo. Pagdating naman sa judgment natin, we have Nine of Swords. Ayan. Kung ano man ito, if this message resonates with you, Taurus, kung ano man ito na problemang pabalik-balik na yan, hindi ko lang gets, no? Hindi ko lang gets kung bakit siguro ang iba sa inyo hinahayaan lang ninyo na lumipas, no, yung sitwasyon at hindi ninyo hinaharap. Kasi with the Nine of Swords, parang sa tuwing mangyayari ang sitwasyon na yan, talagang nai-stress kayo, nahihirapan kayo, namumroblema kayo, pwedeng ganon, no? Pero yun nga, parang pinapalipas lang ninyo ito hanggang sa mawala na, mag-fade away na, tapos ito babalik na naman. So until talaga na hindi mo ito i-address, patuloy kang magsasuffer. Sa tuwing babalik ang sitwasyon na to, ang problema na yan, patuloy kang magkaka-anxiety, patuloy kang mai-stress, patuloy kang sasakit ang ulo, no? Hindi makakatulog, hindi makakain, hindi makapag-concentrate. Kaya as much as possible, no, if this message resonates with you, Taurus, no, give it a try. Harapin mo na squarely. Tatagan mo ang inyong loob, tibayan mo ang inyong loob para makawala ka na sa karmic debt na ito.
no, para makapag-move forward ka na, makapag-move on ka na totally from that situation at hindi mo nadanasin ito na nai-stress ka, nagkaka-anxiety ka, 'di ba? Na na hindi ka nakakatulog ng maayos, yung gano'n. Okay? Para makapag-relax ka na, para makawala ka na, kumbaga, sa kung ano man ang sitwasyon na yan na paulit-ulit na lang nangyayari. Okay? So, before I go on, I would like also to remind you po, no, Taurus, na open na po yung channel memberships natin. So, kung interested po kayo, just check it out po. Thank you. Final message ninyo is, may your guardian angel watch over you. Okay? Give you courage and protect you every day. Kasi tulad ng pangyayaring ito, baka ngayon, no, baka kailangan mo na naman ngayon ng guidance ng universe, kailangan mo dito ng katulong, no, kailangan mo dito ng yakap ng mga angels ninyo. No? Kaya may your guardian angel watch over you at bigyan ka ng lakas ng loob at protektahan ka, no, sa araw-araw. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon na ganito na medyo siguro meron kang mabigat na naman na pinagdadaanan. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.